Ako po si Rochelle Vasquez. Lumapit po ako sa Bitag para po humingi ng tulong kasi simula po nung nalipat yung pinsang po ng ospital po na dead on arrival na po siya, nung dinala doon na-revive lang po siya. Ang problema po, pagkalipat po, hindi na po sila nagbigay ng kahit na anong tulong bukod dun sa binigay nila na 10,000 po. Anong nangyari kay Joshua? Ano po yan madaling araw daw po, gumagawa daw po sila ng gawa nila. Ng building po, nasa 4th floor po sila. Nahulog, tapos natumba dun sa may lamesa. Nahulog? Opo. Meron daw pong kuryente doon kasi nasa ano po sila, sa mga ilaw-ilaw po. Ano po siya, DOA po siya nung dinala po nila. Dead on arrival po, opo. Pero na-revive po siya. 4 AM po nila dinala sa St. Luke sa mga kasamahan po. After nun, mga gabi po, pinalipat na po nung kumpanya po sa Metropolitan po. Okay. Kasi, ang sabi po sa akin ng pinaka-leadman po nila, may kilala daw po doon at doon daw po merong bakante na ICU, pwedeng dalhin siya po. Yun po. Buhay, patay? Buhay po. Buhay siya? Nasa ICU. Ilang araw na siya sa ospital? 5 po. Pang 6 po yung nasa St. Luke's. Pero sa Metropolitan po 5. Nakapaglabas na po kami ng pera. Magkano nilabas niya? Nakapag-16 na rin po kami. Pinaka-leadman po nila, nagbigay po siya ng 20. Saan ba siya nagtatrabaho? Sa leadman, sa kumpanya? Bali, ang nangyari po kasi, kinuha lang po sila. Kasi nagustuhan daw po yung gawa nila, kinuha po sila. Sino kumuha? Yung ano po, yung Bolstrob po. Parang kinontrata lang sila? Opo, ganun. Ang pinsan mo? Opo. Bakit ka nandito sa akin? Makikiusap lang po sana kami sa kanila na tulungan po nila kami kasi hindi na po namin kaya. Kasi nahihirapan na rin po kami. Gusto na rin po sana namin mailipat sa public. Kaya, hindi siya nare-release ng hospital? Hindi pa po kami bayad. Hindi rin naman po din po kami i-release. Alright. So, lumalabas dito parang pinababayaan kayo ng Bolstrob? Ano po, hindi po sila magbibigay kapag hindi po namin to. Bakit ka pinapipirma ng quitclaim? Ayan na lang po. Ang pagkakaintindi ko po dyan, hanggang dyan na lang po. That quitclaim should not happen because this is not the fault of this guy. So we will question that quitclaim here. Well, we will go to the site and tell them that's not enough because this happened inside sa Logan. Sa nangyari sa job site, so this happened to the job site. Okay, we call Bolstrob and tell them, hey, the victim's family came to us and they're asking for your consideration. It has come to our attention. Pay off the hospital bill for 120,000 and they will take care of every medication until the patients get better. Nakuryente na, nahulog na ICU, pinagbabayad pa. So, ang gusto nila mangyari, magbibigay lang sila sa inyo ng 100,000 pesos. Apo. Sa 100,000 pesos, bahala na kayo. Apo. Pero yung bill ng ospital, 120,000 pesos. Ano na po, nag-increase na po ngayon. Magkano na ngayon? 137 na po. 137,000 pesos. Ang kanilang ibibigay lamang sa inyo, 100,000 pesos. Magkano nagastos ninyo sa parte ninyo? Nung nilipat na po, nagbigay po sila ng cash, 10,000. 10,000 lang. Okay, sa parte ninyo, magkano yung out-of-pocket expense ninyo, kasalukuyan? Lahat-lahat? 60,000. Saan nyo ginastos yung 60,000 na yun? Yun sa deposit po, tapos sa mga gamot po. Yung ospital kasalukuyan naniningil na sa hindi nyo malalabas, ilipas sa ospital kasi lumolobo ng 130,000 pesos. May kulang pa kayo na 135,000. 37 po. 37. Yun ang gusto ninyong isettle. Kaya lang pinapipirma kayo ng quitclaim. And sa quitclaim na yan, parang hanggang doon na lang sila sa 100,000 pesos. Opo. Kahit na may utang pa na 35,000 pesos. May question dito. Kung ililipat yun ng ibang ospital yan, pagkatapos babayaran lang kayo ng 100,000 pesos quitclaim, wala na kayong hahabulin pa. Ano ang mangyayari doon sa rehabilitasyon ng iyong pinsan? Parang sa inyo na. Opo. Mga medisina sa inyo na. Opo, ganun po. Sa line ho natin ngayon ang kanilang si Clarissa Obispo, Operations Manager ng Bolstrob Builders Incorporated. Regarding ho, ma'am, ito doon sa inyong isang empleyadong na kuryente, ma'am. Binaba, natakot. Tawagan nyo uli ng konti kasi linawin lang muna natin habang tinatawagan nyo. Okay, redial tayo. Clarissa Obispo, Operations Manager ng Bolstrob Builders. Nagkamali ka, sa linya ka na.
Nang nag-hello ka na, bigla mong pinatay. O ngayon, guilty ka, hindi na makontak at nag-busy na. Sa linya natin, telepono natin si Miss Belen Nicasio. Head ho siya ng SENA, ng NLRC. Ma'am, itong pamilya na to, naibigay total to about 190,000 pesos. Ma'am, ang sinasabi ho nila ng builders naman, gustong tumulong, kaya lang pinapiparam ho sila ng quitclaim na 100,000 pesos lang para doon sa pobreng na electrocute na kasalukuyan sa ICU. Parang sinama lang siya at pagkatapos sa kamalasan, siya ay na-electrocute, nahulog ho. Tapos ayun, naigdala sa ospital. Kaya ho ganun, abay ma'am, may 137,000. Pero ang gusto mangyari ng Volstrob, 100,000 lang. Take it or leave it. Yan ho yung quit claim. Pwede ho bang gawin yun? Sir, dahil nangyari po dito habang nagtatrabaho. Yes, ma'am. Unang-unang mahirap po dito, wala silang kontrata na po. Pero siguro, dapat ito po isagutin lahat ng gastusin doon sa pagpapa-hospital dito sa worker. Pumunta na lang po sila dito at hanapin na lang po ako para ako na lang po mag-aalis sa kanila. Okay. Sige ma'am, maraming salamat. Sa linya ho, si Attorney Batas Mauricio. Sir, napakinggan niyo siguro kung anong take niyo ho rito. Ang aking pong pahukana dyan, kunin na muna yung 100,000 pesos na binibigay. At pagkatapos, kung may karagdagan pa, kung pwede naman natin habulin. Okay. Una, yung kumpanya. Pangalawa, yung subcontractor o yung contractor. Meron kasi tayong tinatawag sa Labor Code of the Philippines na indirect employers, indirect responsibility na tinatawag pagka ganyan ang mga sitwasyon na ginawang vendor po. Yung contractor ang may pangunahing pananagutan dyan, pero may pananagutan din yung kumpanya kung saan gumawa yung manggagawa. Ayun. Sabi niya mismo, tanggapin muna natin yung 100,000 na quit claim doon sa inaalok na parang pag-aako ng responsibilidad nitong contractor dito sa Volstrob. Okay, tanggapin na lang muna. Pagkatapos at ibayad sa ospital, kung ano man yung magagawang mga remaining doon, siguro mapapakiusapan out of humanitarian consideration, tutulong na rin kami sa iyo. Maganda na yung nalalaman ninyong mga bagay na pwede ninyong gawin. Sadyang pinayuhan ng hashtag ibabitag mo si Rosel Vasquez na pansamantalang tanggapin ang paunang alok ng kumpanya na 100,000 pesos para mailabas sa ospital ang kanyang pinsan. Subalit matapos matanggap ang 100,000 pesos, saka re-rest back ang bitag. Kinagabihan matapos ang broadcast, tumawag kay Rochelle ang tauhan ng Volstrob Builders Incorporation. Ibibigay na raw ang pera nagkakahalagang 200,000 pesos. Maghintay lamang sa abiso kung kailan marirelease ang pera. So, ano magkano ang ibibigay mo kayo? 200 po. 200 po. Okay naman kasi yun naman yung napag-usapan noong una, hindi lang sila tumupad. Hindi lang talaga nila ibinigay. Hindi na sila nakipag-usap. Hindi sila nakipag-usap, di ba ate? Ano yan? 2 beses nila kami pinangakuan. Hanggang saan lumaki na lumaki yung bill. Pero kung binigay agad nila yung pangako nila, hindi na sana Hindi na sana nalaki. Umarap sa barangay si Elsie Sabare, asawa ng foreman at employer ng biktima si Joshua Vasquez upang ibigay ang pera. Sige, hawa ko sa sige. Sige. Diba? Okay lang? Ha? Okay lang? Ngayong nakauwi na kami, napag-usapan na
Yung pag-aalaga sa kanya, pagtutulong-tulungan na lang namin magpipinsan. By schedule na lang kami kung sino sa pang-umaga, sino sa pang-gabi. Pahinga ka na. Kaya mo makaka-recover ka din. Opo. Masaya. Kasi nakikita namin may development na nangyayari sa kanya. Katulad yan, nakakapagsalita na siya, nakikipag-communicate na siya sa amin. Kaya kahit pa paano, masaya kami. Hinihintay na lang namin na mas bumuti pa. Ano lang, kapit lang na gagaling pa siya. Nagpapasalamat ako sa Bitag kasi kung hindi dahil sa kanila, siguro hanggang ngayon nasa ospital pa rin kami, hindi kami intindihin ng kumpanya.